Hello, what's up? Your best here. Saan mo nga ba ginagamit ang dahon ng saging? Pambalot ba ng pagkain? O di kaya naman ay patungan? Dahil baka hindi mo pabatid na maging ang mga tuyong dahon man ito ay maaaring mapakinabangan. Katulad ng panlunas sa mayroong lagnat, sakit ng tiyan, at mga sugat sa balat. At iyan ang ating pag-uusapan at kung papaano nga ba ito isasagawa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit kadalas ay ginagawang kainan o patungan ng pagkain ang mga dahon ng saging, kesa nga sa iba pang mga dahon na meron naman sa paligid? Maliban nga sa ito ay matibay at malapad, ang paglalagay ng pagkain sa dahon ng saging ay kinukonsidera palang prasad o sagrado, lalo na sa paniniwalang Hinduismo. Nagtataglay din ito ng masarap na halimuyak na lalong nagpapasarap sa pagkain, lalo na nga sa kanin. Kaya nga ginagamit din itong baunan o balutan ng kanin, lalo na nga sa mga probinsya. Ang puno nga ng saging mula sa ugat, unod, katawan, tubig ng katawan nito, at bunga ay kapaki-pakinabang. Subalit, ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga dahon nito at ang napakarami pa palang pakinabang at mga gamit nito na maaaring hindi mo pa nga alam. Kung ikaw nga ay naninirahan sa probinsya, madalas ka nang makakakita ng mga puno ng saging at ang mga naglalaglagan nitong mga tuyong dahon na kadalasan nga ay kulay dilaw at brown kapag natutuyo na. Kadalasan itong kinukuha upang gawing paitlugan ng manok o kaya ay pugaran, pambalot sa sinakub o panutsa, pantali sa ilang mga gulay, pangpakintab ng sahig, at ginagamit na sapin sa pamamalansya. Subalit maliban pa dito ay hindi natin batid na mainam din pala itong panlunas sa ilang mga kondisyon at mga nararamdaman sa katawan. Ang dinurog ng sariwang dahon ng saging ay maaaring itapal sa inyong mga sugat, paso at galos upang mapabilis itong gumaling, sapagkat ang dahon ng saging ay nagtataglay ng cooling effect. Samantala, maaari mo rin itong gawing alternatibong sunscreen upang makaiwas sa matinding sikat ng araw. Ang kinatas namang sariwang dahon nito ay mainam ding inumin ng mga taong mayroong diabetes na maaaring makatulong na mag-regulate ng inyong sugar level dahil sa sangkap nitong rutin. Ang mga sinunog naman nitong tuyong dahon na inihahalo sa isang basong tubig ay maaaring makatulong upang mawala ang pagsisinok. Mainam din itong inilalaga at ginagawang tsaa na mahusay pala para sa mga taong mayroong lagnat at masakit ang tiyan o mayroong ulcer. Isa rin itong mainam na antioxidant, mabisang antibacterial at antifungal. Makatutulong din ang tsaang ito upang maiwasan ang maagang panlalabo ng memorya o ang pagkalimot. Mainam din ang tsaang ito para sa iniindang problema sa bato o sa inyong pag-ihi at marami pang iba. Kaya naman katulad ng bunga nitong saging ay marami ding sustansyang daladala ang mga dahon nito, kahit pa nga ito ay matuyo na. At kung may mga kakilala kayo na may utang sa inyo at maaaring nakalimot na, baka it's time para bigyan na rin sila ng tsaa buhat sa dahon ng saging. Ikaw, saan mo pa nga ba ginagamit ang dahon ng saging
na maaaring hindi ko pa nabanggit. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ang mga puno ng saging na kilala sa tawag na abaka ay natural ngang tumutubo at native dito sa atin sa Pilipinas. Isa nga itong natural na ginagamit sa agrikultura. Ang tali buhat sa katawan o hibla ng puno ng abaka ay naging isa na nga sa pangunahing ine-export ng Pilipinas sa ibang bansa dito sa Katimugang Asya. Subalit, nang makilala ang nylon sa merkado, ang demand ng abaka ay naging mahina na. Maliban nga sa ginagawa itong tali, ang abaka rin ay ginagamit sa paggawa ng pera, tela, papel, coffee fillers, handicrafts at marami pang ang iba. Tulad ng saging, may puso at bunga rin ang mga puno ng abaka. Subalit ang mga puso nito ay hindi kinakain o kinukonsumo dahil sa mas matindi ang taglay nitong pakla. Subalit maliban sa mga pakinabang na ito, batin mo ba na ang mga paklang ng dahon nito ay magagamit mo pala bilang pangalis ng kirot sa mga paso o sugat? Samantalang sa Iligan, partikular na ang tribo ng mga Higanon, ay ginagamit pala nila ang batang sibol nito na sinunog bilang panlunas sa mayroong diarrhea. Gayon din sa Zamboanga del Sur, na iniinit nila ang katawan ng abaka upang ibalot sa paralisadong binti, kamay at paa. Samantalang ang katas ng ininit na ubod nito kasama ng buli at saging ay mainam naman para sa mayroong fatigue, sakit ng ulo, katawan, lagnat at gayon din para sa mga nabinat o bagong panganak. Kaya naman tulad ng maraming benepisyo ng saging, ang puno ng abaka maliban sa ginagamit nga sa paggawa ng lubid ay kapaki-pakinabang din pala. Kaya kung nararanasan mo na nga ang ilan sa ating mga nabanggit, bakit hindi mo rin subukang ikonsidera ang paggamit ng abaka bago magpa-ospital, lalo na nga kung nasa liblib na lugar o mga probinsya? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay